Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Boy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang ngingiti-ngiti. Ha? Sa gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagkasagutan yung mga black. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan Pusikit na karimlan. sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Pinakamakapangyarihan ballpen. Siya ang susulat. Alam mo yung budget. Ako si Stella, hindi naman siya yan. Hindi talaga si Stella yan. Kasi vice chairperson ka lang. Yung pagkasabi niya na ministerial, siguro trinabaho ng mga assistant ng vice chairperson. Kaya tayo ay nananawagan na maipatawag yung si Stella Quino. Automatic na ho yan mga kababayan, tuwing araw ng Biyernes, nandyan sa saganang mamamayan itong si Senator Rodante Marcoleta. Paksao mga kababayan, issue pa rin ho ng flood control. Dahil yung issue na yan, dapat minamayat-maya at laging naririnig yan ng ating mga kababayan. Dahil ang administrasyon itong si Marcos Jr. talaga namang gustong tabunan yung issue na yan. Ika nga dahil pinsan niya, kaibigan niya ang mga nasasangkot dito sa skandal na to. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Basta inahuta dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Sa mga naghahanap po sa ating mga upload sa maghapon, medyo na-busy lang ho tayo. Meron ho tayong pinuntahan na napakagandang lugar. No? Talagang tayo ho ay namangha doon sa napuntahan natin. Sobrang ganda. Sa mga susunod na araw, maipapakita ko rin ho sa inyo kung saan ho tayo nagpunta. Talagang dami ho natin natutunan ngayong araw na to. Rekta na ho tayo dito sa episode na to ng Saganang Mamamayan na nandyan itong si Senator Rodante Marcoleta. Game! Bubuti ng ating bansa. Opo. Kasi lalong-lalo na may pinag-aralan naman sila Yan, opo. Sana man lang kung alam mo na itong mga taong ito hindi nakatuntong sa paaralan Kahit grade 2 hindi umabot Di ba? O kaya naman wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Pati salita ng mga hayop naiintindihan nila. Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan, kaya nakaisip ng ganun Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba mamahaling, eskwelahan pa talaga. Oo, iba nagsipasok pa sa seminaryo Kaya, ano pa ba? Oo. Oy, mega love shoutout dito kay Elizalde ko Balita ko, nagseminaryo pa yung mama na yan. Kaya ito yung sinasabi ho natin dito sa PH Update. Hindi lahat ng mga pinoportray nila yung mga sarili na napakababait sa social media. Talagang yan ho ang kanilang person at karakter. Pero kung sino pa ho yung mga taong pinaparatangan nila ng kung ano-anong kabalintunan, kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yang si Pastor Kibuloy, kung sino pa yung talagang binabahiran nila ng kung ano-ano sa mainstream media at social media, sila pa ho ang talagang kahit sa buong buhay nitong mga nagpapanggap na banal na to, hindi ho nila magagawa yung mga nagawa na yan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Pastor Kibuloy. Yun ang ating sinisigurado dito mga kababayan. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala kong Mamaya sasabihin ko sa'yo. Sige po. Magtataka ka kung bakit parang nasa niban
Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Nasa Ito na liban siguro eh. ang pinakamalala, siguro, lantaran Opo. at Lantaran walang eh, no? pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano Grabe. mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? may konti Yung man lang. pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan, Yung pag-atubili. oo. Hindi eh. Correct. Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo. Hindi yung tipong nahulog yung pera. Ay, may pera. Walang nagmamayari. O, yung iba kasi, dadalhin sa lost and found yan eh. Di ba? Babalik yan. Pero, ay, may pera to. Nahulog. Ang gagawin ko dito? Hindi ko gano'n eh. Nasaan ba yung lost and found? Hindi ko nakita. Yun, medyo aksidente. Nakita ko niya yung pera eh. Pero sa ibang bansa, huwag niyong gagawin yan. Dahil marami CCTV. Pagka nahuli kayo, kulong kayo dyan. Kaya pag kami napulot na pera, diretso yan sa lost and found. Okay lang kung gano'n eh. Kaso ito napaka-mitikuloso ang sistemang ginawa nitong mga buhaya na to para mapagnakawan na sambayan ng Pilipino. Sobrang mitikuloso mga kababayan. Magmula sa National Expenditure Program kung paano sila magsisingit sa program appropriation. Yan ho lahat mga kababayan. Talagang napaka-iga nga. Yung mga moving parts talagang napakarami pero nakuha pa rin ho nilang makapagnakaw. Hiba ho yung nakita mo yung pera na dinampot mo na walang may-ari, walang nakakita sa'yo eh. Magnanakaw ka nga eh, di ba? Uy, may pera, hindi yun aksidente o tsamba, nakita mo yun, ganon. Pero iba ho yung usapan na ika nga, lahat na lang ng bagay, ito dapat ganito mangyari dito, makailagay yung pondo dito, tapos papasok si ganito, tapos hihilain namin, paghahati-hatian namin, ibang usapan ho yun. Yun, sobrang tindi na ho ng kawalangyaan ng mga gumagawa nun. Ibang level, Yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Pagkaraniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may pagkaraniwang, may damdamin dyan eh. May guilt feeling din yan, Ay, nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam eh, gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip pa, dahil nahihiya eh. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata. Oo. Kung tawagin honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Sapagkat alam mo, na ito yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, Masukulam mo. Yan. Yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon? Yung wala nang kasapatan eh. Kasapatan, oo. Hindi na milyon ito, hindi na bilyon trilyon ang trilyon na po. pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, naku. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Wala nga pampagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Kawawa. Kaya mabuti na lang yung kasama ko. Mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya mo na ko, sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sasabi sa paa. Oo. Isipo kaliwa, berde, yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas, mga bata. Tsinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, halang ang kaluluwa. Halang ang Hindi naman kaluluwa. akin yun eh. Ay, hindi ba halang ang bituka? Iba kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi, ako nung ako grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. Ha? Yung Fernando Po Jr., ano yung... Pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter. Di ba? Yan. Kilala mo yun eh. Opo. Ikaw naman eh. Opisyal ng Red Cross po yan eh. Hindi ba Si Mary Walter. si Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niya. Si Ruben Rustia yata yun. Di ba?
Kapag ka pinagsasabihan yung mga May magnanakaw ng dialogue. kalabaw noon Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walton. Mga halangang kaluluwa. Yan. Halangang kaluluwa. So na-internalize ko yung may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan. Nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halangang kaluluwa. Halangang kaluluwa, Kasi pagka halangang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip. Hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip Wala yun. na. Ang iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga. Mga kababayan, eto base lang naman doon sa mga ilinabas nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Kada isang maleta ho naglalaman ng 45 million pesos. 45 million pesos ho. Kahit sabihin nyo sobrang lakas nyo ng sumweldo. Sobrang lakas nyo ng sumweldo kahit yung sweldo nyo na 1 milyon kada buwan. Ilang taon pa rin ho ang gugugulin bago nyo ho makuha yung ganong kalaking halaga. Pero itong mga congressman na to parang walang mga kabusugan. Ang pinag-uusapan ho natin dito, yung mga rimowang malalaking maleta, naglalaman ng tag 45 million kada isa. At ang dinideliver ho, di umano sa bahay ni Zaldico, nitong si Martin Romualdez, 30, mahigit 30, mahigit 6 na po, ganun ho karami. Sabihin na ho natin, na tayo, magpaka-extreme na tayo. Sumusweldo ka na ng 1 milyon kada buwan. Yung 45 million, gugugol pa rin ho ng ilang taon bago nyo humapunuan yung isang maleta na yun. Matindi ho yun mga kababayan. Hindi ko alam kung ano trabaho mo na nun. Baka may-ari ka na ng business nun. 45 million kada, 1 million kada buwan ang kita mo. Di ba? Sila ho, isang hakutan lang ng basura nila yun mga kababayan. Kaya talagang mapapatanong ho kayo kung gaano nga ba karaming pera ang kailangan nitong mga walang yung politiko na to. Mga walang talaga itong mga to. Nakakanginig ng laman no? Well, biblically talagang yan walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay minay-make-upan, opo. ano kaya mabuti nating gawin? Paano mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang sabi nyo... Pwede bang ganito? Pwede bang... Hindi pwede yung wag na kayo managot pero last na yan. Parang hindi ho ata maaari yun. No? Sa ayot sa hindi, talagang magnanakaw yung mga yan Hindi ho natin mapapakiusapan yan dahil yung kapangyarihan ng pera sa kanila parang halik ni Judas di ba? Tipong sino ho ba nakakaalam doon sa kanta ng Wolfgang na halik ni Judas? Yan ho talaga yung pagka narinig ko yun parang kung paano isinilarawan doon sa kanta nung mga taong halang ang kaluluwa, yung mga taong talagang napakaganid sa pera at kapangyarihan, yun ho ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung kanta na yun, pakinggan nyo ho mga kababayan, ibang klase ho. Sobrang talaga yung mga Pilipino nasa mercy ho tayo nitong mga walang yung buhaya na to. Kaya pagka hindi pa ho tayo kumilos, nako, wala na. Hahanap ng kaparaanan yan para mapatahimik ang bawat isang Pilipino, para maipagpatuloy nila itong pagnanakaw na nangyayari na to. Sen, budget ang pinagmulan Totoo namang sa budget nagsimula anong magandang gawin? Kasi ngayon ginagawa nyo yung budget. Noong nakaraan, ginawa yung budget 2025 for this year. Meron pa di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, 24. opo. Ginagawa ang budget kasi, bago matapos ang taon, para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula,
Septyembre 2024. Yes. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kuya, katapusan na September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yung sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang At hindi ho yan nanggagaling. Sorry. At hindi mobile hukas tayo ngayon, mobile setup, okay? Nasa ano ho tayo, nasa galaan na naman ho tayo. At hindi lang ho yan nanggaling dito kay Senator Rodante Marcoleta. Yang ano na yan, yung mga blanco na yan, nagsabi na merong blanco. Marami ho, yan si Aimee Manga, yan sinabi niya na may kesyo merong blanco kaya hindi daw siya pumirma. Sino pa? Congressman Ungab. Yung mga yung mga hindi nadidiktahan ng mga congressman dyan sa House of Representatives nung mga panahon na yon, tumayo ho sila para ilabas yung mga kabalinto na dyan sa budget na yan. ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala pang resolution ng Supreme Court yan. Paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga sagot doon sa blanco na yun. sa mga blanco? Kasi pati yung mga pumirma, Sen, sinasabing, ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Yan. Hindi ba, Nelson? Aha. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Feeling the blank. Feeling the Kasi blank. kapag matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Filling the Si blanks. Jen naman kasi hindi mas... Ako, ayoko yan eh. Hindi ayoko yung feeling the blanks na yan. Gusto ko yung ABC. Yung tipong may pattern, B, B, C, C, A, A, D, D. Ganun, gusto kong exam. Feeling the blanks, ayoko yan. Mahirap yan. masyadong matalino, gusto niya multiple choice. Pares kami niya si Sergeant. Yan kasi yung ano eh. Pero mas madali ho talaga yung ano. Mas madali yung style ko kasi dyan ano eh. Basta pagka ano eh, parang yung elimination, kunyari hanggang A, B, C, D yan. Pagka yung dalawa automatic hindi na yung tatanggalin ko na. Pagka hindi ko parang alam dun sa dalawa, doon na ako manghuhula. Di ba ganun? Oh, sige, 4 yan. Oh, ito sigurado na to, mali itong dalawa na to eh. Feel mo na eh, nafe-feel mo na eh. Ngayon hindi mo pa rin alam ang sagot, pero sigurado ka hindi yung dalawa na yon. Ngayon hindi mo pa rin alam. Ngayon gagawin mo, doon sa dalawa na yon, mag-ano ka na, hinimini mo ka na. Ano ka na, pikit-pikit ka na lang kung ano yung maturo mo, yun na yun. Ngayon teknik ha, sigurado papasa kayo pagka sinunod nyo yung ano nyo na yun ni PH ha. Ang gawin nyo, sa mga nag-aaral pa, kung multiple choice yan, kahit ano pa yan, kahit 10 pa yung choices dyan, automatic, i-X nyo na yung lahat ng alam nyo na hindi ang sagot. Yung ano nyo, yung chance nyo na makuha yung tamang sagot, tumataas habang marami kayo na-eliminate. Meta. Sabi ni Jen, Pino of average. May tsamba ito. May tsamba ko rito. May tsamba. Kaya lang si Nelson, sigurado niya. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Di ba? Tama po. Sigurado. Kapag wala ka talagang ni-review, wala ka masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Hindi. Di ba? Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko. Ayun. Grabe. Na ikinalat sa siguro mga 12 pahina.
Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, ha? Walang gustong magsabi. Wala. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Hindi baka sa Malacanang. Ay, sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman, ha? Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan, magsisimula ang debate Septembre, Oktubre, Nobyembre. Opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Nag-aalala na nga Di ba? marami. Kasi kapag hindi mo natapos ng Disyembre, marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Babaliwala pa lahat ng debate ninyo. Boy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Hingisi-ngisi. Sa gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan Pusikit na karimlan. sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Pinakamakapangyarihan ballpen. Siya ang susulat. Alam mo yung budget. Ako si Stella, hindi naman siya yan. Hindi talaga si Stella yan. Kasi vice chairperson ka lang. Yung pagkasabi niya na ministerial, siguro trinabaho ng mga assistant ng vice chairperson. Kaya tayo ay nananawagan na maipatawag yung si Stella Kimbo. Marami yung siyang dapat na ipaliwanag dito sa budget na to. Ngayon, pagka hindi nandiyan si Stella, bakit hindi siya ipatawag, di ba? Yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob na isang taon cheque lang yan. Paano ngayon? May blanco ngayon yan. Yun ako. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na blanco yun eh. Oo nga po, no? Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong sumagot? Hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito'y wag nang maulit, papaano ito susolusyonan. 300 mahigit na mababatas sa Kamara, 24 na senador. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y, nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program. Yan. Na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC? Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio ganito. Okay. Yung ating ekonomiya kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. Opo. So mula doon sa mga variables na yon,
magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Opo. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Opo. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DNR. Yan. Opo. Merong lahat na, DND, lahat Yan, na ng lahat ahensya. ng ahensya ng gobyerno. Magsasubmit ngayon. Opo. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Ang siya pangangailangan. magtatala lahat. Yan, opo. Depende sa pangangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi mo, ng DBM, DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakalaman. Di ba pinagmulan natin?